Ang Magnolia Hotshots ngayon, hahanap ng big man dahil itong si Russell Escoto nagkaroon ng ACL. So hindi na ito makapaglalaro ngayong buong Governors Cup at malamang maski sa start ng new season hindi rin siya maglalaro. Dahil dito itong si Clifford Hopia, yung big man, yung center ng Blackwater na na-release, naging free agent, nagta-try out ngayon dito sa Magnolia Hotshots. So posible na baka ito'y mabigyan ng start dyan. Bukod dito kay Clifford Hopia, itong Magnolia daw ay tinitignan nila kung posible nilang ma-acquire itong si Brandon Bates mula naman sa Meralco Bolts. Alam natin na sa PBA hindi basta-basta nagre-release siya ng mga big man. Pero ngayon ay kinoconsider daw ng Magnolia kung makakapagbigay sila ng offer dito sa Meralco para makuha nila itong si Brandon Bates. For sure, hindi big man ang i-offer ng Magnolia na kapalit dahil sa totoo lang, actually halos wala na silang mai-offer talaga. Nandiyan na lang si Lapot, si Sanggalang at si Lucero, no? Parang yan na lang talaga yung mga big men itong Magnolia. Kaya ito, of course, si Yuki Andrada, rookie lang yan at hindi naman big man ang laro niya talaga, more stretch 4. Kaya sa tingin ko itong Magnolia, kinakailangan na talaga na kumuha ng big man at ito si Brandon Bates mukhang magiging bagay para do sa roster nila. Kaya nga sa ngayon, mukhang itong Magnolia, yan daw ang hinahanap nila dito. So in case nga na magkaroon sila ng magandang negotiation dito sa Meralco, baka makuha nila si Brandon Bates. Magiging okay naman to si Brandon Bates para dito sa Magnolia, pero syempre kinakailangan na maging quality player din yung ipapalit nila. And of course, alam natin na itong Meralco naman hindi yan basta-basta papayag, lalo na at ka-rival group nila itong Magnolia Hotshots. Pero kung maganda naman yung i-offer ng Magnolia na kapalit, sa tingin ko papayag din yan na i-trade itong si Brandon Bates. Lalo na at ang balita natin, baka to si Christian David kung hindi mapunta sa NLEX, sa Meralco naman mababagsak yan. Kaya baka can afford na silang i-release ito si Brandon Bates. Converge Fiber XS daw at itong Titan Ultra ay nakakaroon ng diskusyon ulit. Pero hindi na tungkol kay Monson, kung hindi ang pinag-uusapan naman daw ngayon ay yung draft pick ng Titan Ultra. Ito raw ang gustong pinupuntirya ngayon ni Coach Delta Pineda dahil gusto niya itong ma-acquire para naman sila ay magkaroon ng tsansa na lumaki yung kanilang talent pool. Gusto raw nitong si Coach Delta Pineda na makuha yung draft pick ng Titan Ultra na sa kasalukuyan ay nasa number 3 dito sa draft order. Kung sakaling makuha yan ng Converge Fiber Xers, sa tingin ko magiging mas maganda yung tsansa na sila magkaroon ng mga additional pa mga talents. Kaya mukhang ito'y nababagay para dito sa Titan Ultra, lalo na at alam naman natin na sila ay isa dito sa mga teams na talagang gustong maka-acquire ng mga top talents. Itong Converge, pwede nila siguro targetin sa draft ito si DJ Fener, si CJ Lane, si Raven Gonzalez, or depende kasi yan kung sino yung makukuhang top 2. Number 1 si Michael Phillips. Ngayon, kung number 2 for example si DJ Fener, pwedeng kunin ng Converge sa number 3 itong si CJ Lane. Kaya maraming mga magiging options dito, ditong Converge Fiber Xers. Kaya nga, of course, nandyan din ito si Allen Liwag, pwede nilang kunin 6-7 yan, o ito si kay Manny Ladi. Kaya nga itong Converge Fiber Xs determinado na ma-acquire yung draft pick na yan mula dito sa Titan Ultra. Pero magiging matindi rito kung sino naman yung i-offer nilang kapalit. Dahil nakita natin itong Titan, hindi yan basta-basta nakikipag-trade. Tignan ninyo yung in-offer ng TNT at San Miguel, tinanggihan nila. Kaya kailangan matindi yung ibibigay ditong Titan o ditong Converge para dito sa draft pick ng Titan. Kaya nga sa tingin ko medyo magiging very interesting yung mga susunod na araw para dito sa Titan Ultra at pati na rin dito sa Converge.